Handa ka bang harapin ang isang katotohanang kayang magbago ng takbo ng buhay mo sa pera? Hindi lahat ng nagsisikap ay yumayaman, at hindi lahat ng yumayaman ay masipag lang. May lihim na kaalaman na bihirang ituro sa paaralan at mas bihirang maintindihan ng karamihan. Kapag naunawaan mo ang mga prinsipyong ito, mag-iiba ang paraan ng pagtingin mo sa kita, gastos at oportunidad. Simula pa lang ay may pagkakataon ka nang baguhin ang direksyon ng iyong financial na hinaharap. Maraming tao ang abala sa paghahanap ng pera, pero kakaunti ang tunay na nakakaalam kung paano ito palaguin. Araw-araw ay may mga oportunidad na lumalampas sa harap mo na hindi mo napapansin. Kakulangan sa tamang kaalaman ang dahilan kung bakit nananatili ang iba sa parehong sitwasyon taon-taon. Kapag nabuksan ang isip sa tamang estratehiya, unti-unting nagiging malinaw ang landas patungo sa kasaganaan. Panahon na para mas maintindihan ang galaw ng pera at kung paano ka makakasabay dito. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Malaking bagay ang pagkakaroon ng tamang komunidad na pareho ang layunin sa pag-asenso. Mas nagiging mabilis ang pagkatuto kapag may kasama kang lumalaban para sa mas magandang kinabukasan. Bawat suporta mo ay nagiging tulay para mas marami pang Pilipino ang matulungan. Magpatuloy tayo sa mas malalim na pag-unawa sa tunay na sikreto ng pagyaman. Hindi sapat ang simpleng pagtitipid kung walang malinaw na direksyon ang pera. Kailangan ng disiplina, tamang mindset, at kakayahang makita ang oportunidad kahit sa gitna ng kahirapan. Ang bawat desisyon mo sa pera ay may epekto sa magiging buhay mo sa hinaharap. Kapag natutunan mong kontrolin ang galaw ng iyong kita, mas madali mong makakamit ang financial freedom. Lahat ng ito ay nagsisimula sa pag-unawa sa mga pundasyon na madalas hindi napapansin. Sa mundo ng negosyo at investments, hindi pabilisan ang laban kundi patibayan ng diskarte. May mga taong nagsimula sa wala pero natutong gamitin ang bawat pagkakataon para umangat. Ang kaalaman na matututunan mo ay maaring maging turning point ng iyong buhay. Hindi kailangan maging perpekto para magsimula pero kailangan ng tapang para magpatuloy. Ngayong bukas na ang isip mo sa posibilidad ng pagbabago, mas magiging handa ka sa mga susunod na hakbang. Una, tamang pag-iisip sa pera. Sa umpisa ng paglalakbay patungo sa pag-asenso, madalas hindi napapansin na ang pinakamahalagang puhunan ay nasa loob ng isipan ng bawat tao. Nakasanayan ng karamihan ng sumunod sa nakikita nilang ginagawa ng iba, kahit hindi naman ito nagdadala sa kanila sa mas maayos na kalagayan. Dahil sa impluwensya ng kapaligiran, nagiging limitado ang paniniwala kung ano lamang ang posible na maabot sa buhay. Kapag walang pagbabago sa ganitong pananaw, patuloy na umiikot ang sitwasyon sa parehong resulta na hindi naman kanais-nais. Ang pagyaman ay nagsisimula sa kakayahang baguhin ang paraan ng pagtingin sa pera at oportunidad. Habang lumalalim ang pag-unawa, mas nagiging malinaw ang kaibahan ng pagkakaroon ng kita at tunay na paglikha ng yaman na pangmatagalan. Hindi na lamang basta kumikita, kundi natututong magpalago ng kinikita sa mas matalinong paraan. Unti-unting nawawala ang ugali na ubusin agad ang pera sa mga bagay na panandalian lamang ang dulot na saya. Mas nagiging mapili sa bawat desisyon dahil alam na may epekto ang bawat galaw sa hinaharap. Dito nagsisimulang mabuo ang disiplina na kailangan para sa mas matatag na kinabukasan. Sa pagdaan ng mga araw, mas nararamdaman ang pagbabago sa sariling pag-uugali pagdating sa pananalapi. Nagiging mas maingat sa paghawak ng bawat sentimo at mas pinapahalagahan ang halaga ng pinaghirapan, hindi na agad nadadala sa mga uso o impluensya na walang ambag sa pag-unlad. Sa halip, mas pinipili ang mga hakbang na may malinaw na direksyon at layunin. Ang ganitong klase ng pag-iisip ay unti-unting nagbubukas ng mas maraming oportunidad. Kapag nasanay ang isip sa ganitong sistema, nagiging natural ang paggawa ng tamang desisyon kahit walang nagbabantay. Nagkakaroon ng kakayahan na kontrolin ang sarili laban sa mga tukso na maaaring makasira sa plano. Mas nagiging matatag ang loob sa pagharap sa mga pagsubok na may kinalaman sa pera. Hindi madaling matitinag ng mga panandaliang problema dahil may mas malalim na dahilan
kung bakit nagsimula. Ang lakas ng ganitong mindset ang nagsisilbing sandata sa mundo ng negosyo at investments. Sa kalaunan, mapapansin ang malaking agwat ng dating sarili kumpara sa kasalukuyang estado ng pag-iisip. Mas nagiging bukas sa mga bagong oportunidad na dati ay hindi man lang napapansin. Lumalaki ang tiwala sa sariling kakayahan na gumawa ng desisyon para sa mas magandang bukas. Nagiging handa sa mas malalaking responsibilidad na may kasamang mas malaking gantimpala. Ang tamang pag-iisip ang nagsisilbing pundasyon ng lahat ng susunod na hakbang tungo sa tunay na pagyaman. Ikalawa, disiplina sa paggastos. Sa araw-araw na pamumuhay, maraming pagkakataon ang dumadaan na sumusubok sa kakayahan ng isang tao na kontrolin ang kanyang paggastos. Madaling matukso sa mga bagay na nakikita sa paligid, lalo na kung may kakayahang bumili agad nang hindi iniisip ang magiging epekto nito. Dahil sa kakulangan ng pagpipigil, unti-unting nauubos ang kinikita nang walang malinaw na napupuntahan. Sa ganitong sitwasyon, nagiging mahirap mag-ipon at mas lalong mahirap magsimula ng mas malaking plano para sa hinaharap. Ang disiplina ang nagsisilbing harang laban sa mga desisyong maaring makasira sa pinaghirapang kita. Habang pinipili ang pagiging maingat, mas nagiging malinaw kung alin ang pangangailangan at alin ang kagustuhan lamang. Hindi na agad bumibigay sa mga impulsive na pagbili, na kadalasan ay pinagsisisihan din sa bandang huli. Unti-unting nabubuo ang ugali ng paglalaan ng budget para sa mas mahalagang bagay na may pangmatagalang benepisyo. Mas nagiging organisado ang daloy ng pera dahil alam kung saan ito dapat ilagay. Dito nagsisimula ang mas maayos na sistema ng pamamahala ng pananalapi. Sa paglipas ng panahon, nagiging natural ang pagtanggi sa mga gastusin na walang sapat na halaga. Nagkakaroon ng kakayahan na maghintay at pag-isipan muna bago maglabas ng pera. Mas nagiging maingat sa bawat transaksyon dahil alam na may mas malaking layunin na gustong maabot. Ang bawat pagtitimpi ay nagiging hakbang palapit sa mas matatag na kalagayan sa buhay. Ang ganitong ugali ay bihira, ngunit napakahalaga sa pagbuo ng yaman. Kapag nasanay ang sarili sa ganitong disiplina, mas napapansin ang pagdami ng natitira sa kinikita. Hindi man agad malaki ang pagbabago, ngunit tuloy-tuloy itong lumalaki habang tumatagal. Nagkakaroon ng kakayahan na maglaan para sa mas makabuluhang bagay tulad ng negosyo o investments. Mas nagiging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari dahil may reserbang pondo na maasahan. Ang simpleng kontrol sa paggastos ay nagiging susi sa mas malawak na oportunidad. Sa kalaunan, ang disiplina sa pera ay nagiging bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi na ito nakikita bilang sakripisyo, kundi isang matalinong paraan ng pag-aalaga sa kinabukasan. Mas nagiging kampante sa bawat hakbang dahil alam na may direksyon ang bawat desisyon. Lumalakas ang loob na subukan ang mas malalaking pagkakataon na may mas mataas na potensyal. Ang kakayahang ito ang magtutulak sa isang tao na mas mapalapit sa tunay na kalayaan sa pananalapi. Ikatlo, kakayahang mag-ipon ng may layunin. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng bilihin, nagiging mas mabigat ang responsibilidad na maglaan ng bahagi ng kinikita para sa darating na panahon. Karaniwang nauubos ang sahod dahil sa sunod-sunod na bayarin at obligasyon na tila hindi nauubos sa bawat buwan. Kapag walang malinaw na dahilan kung bakit nag-iipon, mabilis mawala ang motibasyon at nagiging madali ang pagbibigay sa tukso ng paggastos. Nawawala ang consistency dahil hindi agad nakikita ang bunga ng bawat maliit na sakripisyo na ginagawa araw-araw. Nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na layunin upang mapanatili ang direksyon at sigasig sa pag-iipon. Sa sandaling malinaw ang dahilan, mas nagiging makabuluhan ang bawat halagang naitatabi kahit gaano pa ito kaliit sa simula. Nagkakaroon ng emosyonal na koneksyon sa layunin, kaya mas pinapahalagahan ang bawat kontribusyon na inilalagay sa ipon. Hindi na basta ginagalaw ang naitatabing pera dahil may nakalaan na itong purpose na mas mahalaga kaysa sa pansamantalang kasiyahan. Unti-unting lumalaki ang halaga habang tumatagal at nagiging inspirasyon upang ipagpatuloy ang nasimulan. Dito nagsisimula ang pagbuo ng matibay na pundasyon para sa seguridad sa pananalapi at mas mataas na pangarap. Habang tumitibay ang ugali ng pag-iipon, mas nagiging organisado ang pamamahala ng kabuuang kita at gastusin.
Nagkakaroon ng malinaw na sistema kung saan napupunta ang bawat porsyento ng kinikita buwan-buwan. Mas nagiging maingat sa bawat hakbang dahil alam na may responsibilidad na pinanghahawakan para sa sarili at pamilya. Hindi na basta nadadala ng emosyon sa paggastos dahil may mas mahalagang layunin na inuuna. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay nagiging pundasyon ng mas malalim na pag-unlad sa larangan ng pera. Kapag patuloy ang ganitong gawain, napapansin ang pagbabago sa antas ng kumpiyansa at seguridad sa sarili. Nagiging mas handa sa mga hindi inaasahang pangyayari dahil may ipon na maaring sandalan sa oras ng pangangailangan. Mas nagiging bukas sa mga oportunidad na nangangailangan ng puhunan dahil may kakayahan ng sumubok. Hindi na limitado sa paycheck to paycheck na pamumuhay dahil may naitatabing halaga na patuloy na nadadagdagan. Ang simpleng pag-iipon ay unti-unting nagiging tulay patungo sa mas malawak na posibilidad at kalayaan. Sa pagdaan ng panahon, ang naipon ay nagiging simbolo ng sipag, tiyaga at dedikasyon sa sariling pag-unlad. Mas nagiging malinaw ang direksyon ng buhay dahil may konkretong ebidensya ng progreso na makikita sa sariling pagsisikap. Lumalakas ang loob na magplano para sa mas mataas na antas ng tagumpay na dati ay tila malabo lamang. Nagkakaroon ng kakayahan na tumingin sa hinaharap ng may mas matibay na pag-asa at kumpiyansa sa sarili. Ang kakayahang mag-ipon ng may layunin ay isa sa pinakamahalagang kasanayan na magtutulak sa iyo palapit sa tunay na pagyaman. Ika-4, pagpapalago ng kita sa pamamagitan ng tamang diskarte. Hindi sapat ang pagkakaroon ng regular na sahod kung ang layunin ay makamit ang mas mataas na antas ng pamumuhay sa hinaharap. Kadalasan ay nananatili sa iisang antas ang kita dahil walang ginagawang hakbang upang mapalawak ang pinagkukunan nito. Sa ganitong sitwasyon, nagiging limitado ang kakayahan na mag-ipon, mag-invest at maghanda para sa mas malaking oportunidad. Kailangan ng mas malawak na pagtingin upang makita na may iba pang paraan upang palaguin ang kinikita. Ang tamang diskarte ang nagiging susi upang makaalis sa iisang pinanggagalingan ng pera. Sa pag-explore ng iba pang mapagkakakitaan, mas nagiging malinaw na hindi lang iisa ang pwedeng daanan patungo sa pag-unlad. Pwedeng magsimula sa maliit na sideline na unti-unting lumalago habang tumatagal, habang nadadagdagan ang sources of income. Mas nagiging matatag ang financial na kalagayan kahit may pagbabago sa pangunahing pinagkukunan. Nagkakaroon ng pagkakataon na subukan ang mga ideya na maaring maging negosyo balang araw. Dito nagsisimula ang pagbuo ng mas malawak na daloy ng pera. Kasabay ng pagtaas ng kita, mahalaga rin ang tamang paghawak nito upang hindi masayang ang pinaghirapan. Nagiging mas kritikal ang pagdedesisyon kung saan ilalaan ang dagdag na kinikita. Mas pinipili ang mga oportunidad na may potensyal na magbigay ng pangmatagalang benepisyo kaysa sa pansamantalang kita lamang. Unti-unting nabubuo ang kakayahan na suriin ang risk at reward bago pumasok sa anumang hakbang. Ang ganitong pag-iingat ang nagpoprotekta sa pinaghirapang puhunan. Habang tumatagal, napapansin ang paglawak ng kakayahan na kumita sa iba-ibang paraan. Nagiging mas creative sa paghahanap ng solusyon upang madagdagan ang kita kahit sa simpleng paraan. Mas nagiging bukas sa pag-aaral ng bagong skills na maaring magbigay ng dagdag na halaga sa sarili. Sa bawat bagong natututunan, nadadagdagan ang kumpiyansa na sumubok ng mas malalaking oportunidad. Ang patuloy na pag-develop ng kakayahan ay nagiging puhunan na hindi mawawala. Sa kalaunan, ang pagpapalago ng kita ay nagiging bahagi na ng pang-araw-araw na diskarte sa buhay. Hindi na umaasa lamang sa iisang source, kundi may iba-ibang daluyan na nagbibigay ng seguridad. Mas nagiging handa sa mga pagbabago sa ekonomiya dahil may sapat na kakayahan na mag-adjust. Nagkakaroon ng mas malaking pagkakataon na maabot ang mga pangarap na dati ay tila malayo. Ang kakayahang ito ang magtutulak sa isang tao na mas mapalapit sa tunay na kalayaan sa pananalapi. Ika-5, pag-aaral ng tamang pamumuhunan. Sa pagharap sa mas mataas na antas ng pananalapi, mahalagang maunawaan kung paano pinapalago ang pera sa pamamagitan ng matalinong hakbang. Hindi sapat na mag-ipon lamang dahil may hangganan ang paglago kapag hindi ito inilalagay sa tamang oportunidad. Maraming tao ang natatakot pumasok sa pamumuhunan dahil sa kakulangan ng sapat na kaalaman at karanasan. Dahil dito,
mas pinipili na manatili sa komportabling sitwasyon kahit mabagal ang progreso. Ang pag-aaral ng wastong paraan ang unang hakbang upang mabawasan ang panganib at mapataas ang posibilidad ng tagumpay. Sa pag-unawa sa iba-ibang uri ng investment, mas nagiging malinaw kung alin ang babagay sa iyong kakayahan at layunin. May mga opsyon na mababa ang risk, ngunit steady ang kita, habang mayroon ding mas agresibo na may mas mataas na potensyal. Unti-unting natututunan kung paano mag-diversify upang hindi malagay sa iisang lugar ang lahat ng puhunan. Nagiging mas maingat sa pagpili ng papasukin upang maprotektahan ang pinaghirapang kapital. Dito nagsisimula ang mas matalinong paggalaw sa mundo ng pagpapalago ng yaman. Habang lumalawak ang kaalaman, mas nagiging kumpiyansa sa paggawa ng mga desisyon na may kinalaman sa pera. Hindi na basta sumusunod sa sabi-sabi, kundi marunong nang magsuri ng impormasyon. Mas nagiging kritikal sa pagtingin sa mga oportunidad na tila maganda, ngunit may nakatagong panganib. Sa bawat karanasan, nadadagdagan ang kakayahan na mag-manage ng risk at reward. Ang ganitong proseso ang nagbubuo ng mas matibay na pundasyon sa larangan ng investments, kasabay ng pagpasok sa pamumuhunan. Mahalaga rin ang pagpapanatili ng disiplina at pasensya. Hindi agad makikita ang resulta dahil nangangailangan ito ng panahon upang lumago. May mga pagkakataon na bababa ang halaga, ngunit hindi ibig sabihin ay kabiguan na agad. Ang tamang pag-unawa sa galaw ng merkado ang tutulong upang manatiling kalmado sa gitna ng pagbabago. Sa ganitong paraan, mas napapanatili ang direksyon patungo sa pangmatagalang layunin. Sa paglipas ng panahon, ang tamang pamumuhunan ay nagiging isa sa pinakamahalagang haligi ng pagyaman. Unti-unting lumalaki ang pera habang patuloy itong gumagalaw sa iba-ibang oportunidad. Mas nagiging handa sa mas malalaking hakbang dahil may sapat ng karanasan na sandigan. Nagkakaroon ng kakayahan na palaguin ang yaman kahit hindi na aktibong nagtatrabaho sa lahat ng oras. Ang kasanayang ito ang magbibigay daan sa mas malawak na kalayaan at seguridad sa hinaharap. Ika-6, paglinang ng mataas na halaga ng sarili. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang simpleng kakayahan lamang kung ang layunin ay makamit ang mas malaking kita at oportunidad. Mas pinahahalagahan ng merkado ang mga taong may natatanging kasanayan na kayang magbigay ng konkretong resulta. Kapag limitado ang alam, nagiging limitado rin ang pwedeng kitain at marating sa propesyon o negosyo. Dahil dito, mahalaga ang patuloy na pag-develop ng sarili upang makasabay sa mabilis na pagbabago ng mundo. Ang pagpapataas ng sariling halaga ay direktang konektado sa pagtaas ng potensyal na kita. Sa pag-aaral ng bagong kakayahan, mas lumalawak ang posibilidad na kumita sa iba-ibang paraan. Pwedeng magsimula sa simpleng pag-upgrade ng kasalukuyang skill hanggang sa pag-explore ng panibagong larangan. Habang nadadagdagan ang alam, mas nagiging kapaki-pakinabang sa trabaho o negosyo na pinapasok, nagiging mas kompetitibo sa industriya na kinabibilangan dahil may maiaalok na kakaiba. Dito nagsisimula ang pag-angat mula sa ordinaryong antas patungo sa mas mataas na level. Kasabay ng paglinang ng kakayahan, mahalaga rin ang paghubog ng tamang ugali at disiplina. Hindi sapat ang talento kung walang consistency sa paggawa at pagpapakita ng galing. Mas nagiging mahalaga ang pagiging maaasahan at may integridad sa bawat ginagawa. Sa ganitong paraan, mas nagkakaroon ng tiwala ang ibang tao na makipagtrabaho o makipagnegosyo. Ang reputasyon ay nagiging isa sa pinakamahalagang asset na pwedeng dalhin kahit saan. Habang tumataas ang antas ng sarili, mas nagiging bukas ang pinto sa mas malalaking oportunidad. Nagkakaroon ng access sa mas magandang trabaho, mas mataas na bayad, at mas malawak na network. Mas nagiging handa sa mga hamon dahil may sapat na kakayahan na harapin ang mga ito. Unti-unting lumalakas ang loob na sumubok ng mas malalaking proyekto o ideya. Ang ganitong progreso ay nagiging tulay patungo sa mas malaking kita at tagumpay. Sa paglipas ng panahon, ang paglinang ng sarili ay nagiging tuloy-tuloy na proseso na walang katapusan, hindi tumitigil sa pagkatuto dahil alam na may mas mataas pang antas na pwedeng maabot. Mas nagiging flexible sa pag-adapt sa anumang pagbabago sa kapaligiran. Nagkakaroon ng kakayahan na manatiling relevant kahit magbago ang takbo ng industriya. Ang mataas na halaga ng sarili ang isa sa pinakamalakas na sandata
sa pagbuo ng pangmatagalang yaman. Ikapito, pagbuo ng malakas na network. Sa mundo ng pera at negosyo, hindi lang kakayahan ang mahalaga, kundi pati ang mga taong nakapaligid sa iyong paglalakbay. May mga pagkakataon na ang isang koneksyon ang nagbubukas ng pinto na hindi kayang abutin ng mag-isa lamang. Kapag limitado ang kakilala, nagiging limitado rin ang impormasyon at oportunidad na dumarating. Dahil dito, mahalagang palawakin ang circle ng mga taong may parehong direksyon at layunin sa buhay. Ang tamang network ay nagiging tulay patungo sa mas mabilis na pagangat. Sa pakikipag-ugnayan sa mga taong may karanasan, mas napapabilis ang pagkatuto sa mga bagay na dati ay mahirap intindihin. Nakakakuha ng mahahalagang insight na hindi basta mababasa o mapapanood lamang. Mas nagiging malinaw ang tamang diskarte dahil may gabay mula sa mga taong nauna na sa larangan. Nagkakaroon ng pagkakataon na maiwasan ang mga pagkakamali na karaniwang dinadaanan ng karamihan. Dito nagsisimula ang mas matalinong paggalaw sa mundo ng pananalapi. Kasabay ng pagbuo ng koneksyon, mahalaga rin ang pagbibigay ng halaga sa bawat relasyon. Hindi sapat ang simpleng pagkilala kung walang tunay na pakikipagkapwa at respeto. Mas tumitibay ang samahan kapag may tiwala at mutual na suporta sa isa't isa. Sa ganitong paraan, nagiging pangmatagalan ang ugnayan na maaring magbunga ng mas malalaking oportunidad. Ang ganitong klase ng relasyon ay bihira, ngunit napakahalaga sa pag-unlad. Habang lumalawak ang network, mas dumarami ang posibilidad na makahanap ng bagong ideya at proyekto. Nagkakaroon ng akses sa iba't ibang perspektibo na nakakatulong sa mas maayos na pagdedesisyon. Mas nagiging bukas ang isip sa mga pagkakataon na hindi pa nasusubukan noon. Unti-unting lumalakas ang loob na pumasok sa mas malalaking hakbang dahil may suporta na maaasahan. Ang ganitong kalagayan ay nagbibigay ng malaking advantage sa pagyaman. Sa pagdaan ng panahon, ang malakas na network ay nagiging isa sa pinakamahalagang asset na maaaring magkaroon. Hindi lamang pera ang naibibigay nito, kundi pati gabay, inspirasyon at oportunidad. Mas nagiging matatag ang bawat hakbang dahil may mga taong handang sumuporta sa iyong paglalakbay. Nagkakaroon ng kakayahan na mas mapabilis ang pag-abot ng mga pangarap. Ang koneksyon sa tamang tao ang isa sa pinakamabisang susi sa tagumpay. Ikawalo, katatagan ng loob sa harap ng pagsubok. Sa paglalakbay patungo sa pagyaman, hindi maiiwasan ang mga sitwasyon na magdudulot ng pagdududa at panghihina. May mga pagkakataon na kahit gaano kakasipag, hindi agad sumasabay ang resulta sa inaasahan. Kapag walang matibay na paninindigan, madaling sumuko at bumalik sa dating nakasanayan. Sa ganitong kalagayan, nasusukat ang tunay na tibay ng loob at kakayahang magpatuloy. Ang tagumpay ay kadalasang napupunta sa mga taong marunong tumayo muli matapos madapa. Habang nararanasan ang mga pagsubok, unti-unting nahuhubog ang mas matatag na pagkatao. Hindi na agad pinanghihinaan ang loob sa bawat pagkakamali. Dahil nagiging bahagi ito ng proseso ng pagkatuto, mas nagiging bukas sa pagtanggap ng pagkukulang at paghahanap ng paraan upang mapabuti ang sarili. Sa bawat karanasan, nadadagdagan ang lakas ng loob na harapin ang mas mabibigat na hamon. Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago na hindi kayang ibigay ng simpleng kaalaman lamang. Sa gitna ng mga hamon, mahalaga ang kakayahang manatiling nakatuon sa layunin. Maraming tukso ang maaaring magpalihis sa direksyon na pinili sa simula. Kapag malinaw ang dahilan kung bakit nagsimula, mas nagiging matatag sa pagharap sa anumang balakid. Hindi madaling madadala ng emosyon dahil may mas malalim na dahilan na pinanghahawakan. Ang ganitong uri ng determinasyon ang nagtutulak upang magpatuloy kahit mahirap ang sitwasyon. Habang tumatagal, napapansin ang pagbabago sa paraan ng pagharap sa problema. Mas nagiging kalmado sa pag-iisip at mas mabilis makahanap ng solusyon. Hindi na agad natitinag ng mga negatibong pangyayari dahil may sapat ng karanasan na sandigan. Unti-unting lumalakas ang kumpiyansa sa sariling kakayahan na malagpasan ang anumang pagsubok. Ang ganitong katatagan ang nagiging sandigan sa pag-abot ng mas mataas na pangarap. Sa kalaunan, ang tibay ng loob ay nagiging isa sa pinakamahalagang puhunan sa buhay. Hindi man agad makuha ang inaasam, nananatiling buo ang paniniwala na darating din ang tamang panahon. Mas nagiging handa sa mas malalaking responsibilidad
na may kasamang mas malaking gantimpala. Nagkakaroon ng kakayahan na manatiling matatag kahit pa magbago ang sitwasyon sa paligid. Ang lakas ng loob na ito ang magdadala sa iyo patungo sa tunay at pangmatagalang pagyaman. Handa ka na bang baguhin ang direksyon ng iyong buhay at tuluyang makawala sa paulit-ulit na siklo ng kakulangan? Hindi sapat ang simpleng pagnanais kung walang kasamang aksyon na may malinaw na layunin at matibay na paninindigan. Ang bawat kaalaman na iyong natutunan ay may kakayahang magbukas ng bagong pinto kung gagamitin ng tama at may disiplina. Sa puntong ito, nasa iyong kamay na kung mananatili ka sa nakasanayan o tatahak sa mas mataas na antas ng pagunlad. Ang susunod mong hakbang ang magdidikta kung gaano kalayo ang mararating mo sa mundo ng pananalapi. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang simpleng suporta mo ay may malaking epekto sa pag-abot ng mas maraming Pilipino na nais ding magbago ang kanilang kinabukasan. Mas lumalakas ang komunidad kapag sama-sama ang layunin na matuto at umasenso. Bawat pag-share mo ay maaring maging simula ng pagbabago sa buhay ng ibang tao. Patuloy tayong magtulungan upang maabot ang mas magandang bukas. Hindi natatapos ang paglalakbay sa isang panunood lamang dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa araw-araw na pagpili. Kailangan ng consistent na aksyon upang maisabuhay ang mga natutunan at makita ang tunay na resulta. Maraming pagsubok ang darating, ngunit ang bawat isa ay may dalang aral na magpapalakas sa iyong kakayahan. Habang patuloy kang kumikilos, mas lumalapit ka sa estado ng buhay na matagal mo nang inaasam. Ang bawat maliit na hakbang ay mahalaga sa pagbuo ng mas matibay na kinabukasan. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo ang malaking pagbabago, hindi lamang sa iyong pera kundi pati sa iyong pananaw sa buhay. Mas nagiging malinaw ang direksyon at mas nagiging matatag ang loob sa pagharap sa anumang hamon. Unti-unting nabubuo ang kumpiyansa na kaya mong kontrolin ang takbo ng iyong kapalaran. Ang dating pangarap ay nagiging konkretong layunin na kayang abutin sa tamang panahon. Ang pag-asenso ay hindi na lamang ideya, kundi nagiging realidad na iyong nararanasan. Ngayon ang tamang pagkakataon upang kumilos at simulan ang pagbabago na matagal mo nang inaasam. Walang ibang gagawa ng hakbang para sa iyo, kundi ikaw lamang na may kakayahang baguhin ang sariling landas. Mas pinipili ng matagumpay ang aksyon kaysa sa pag-aantay ng tamang oras. Ang bawat desisyon na gagawin mo mula ngayon ay may direktang epekto sa iyong hinaharap. Simulan mo na ang paglikha ng buhay na tunay mong ninanais at huwag nang lumingon pa sa nakaraan.